Kung nakafollow ka sa Facebook page ng Suzuki, nagpost sila nakaraan lang matapos i-launch nga ang pinakabagong underbone dito sa Pilipinas na Winner X, ay nagpost sila ng nakalagay unrivaled, kasama yung Corona, na kung saan pinapakita dito na kahit anong gawin wala daw makakatalo pagdating sa ganitong kategorya. Ito ang underbone. Pero sapat ba ang pagiging underbone king para masabing ikaw na talaga ang panalo sa ganitong kategorya, o ang mananaig ang bagong new game changer 150cc na Winner X? Yan ang hindi natin pwedeng palampasin, at kahit sabihin nila na wala daw brand wars, meron po talaga. Pero wag lang tayong mag-away-away ng mga rider. Igalang natin ang kagustuhan ng iba, at the end of the day naman tayo-tayo pa rin na magkikita sa kalsada. Okay? Alright. Para nga sa kaalaman nyo ay inilabas itong Winner X 150 nakaraang Sabado lang ito, at 2 araw dito sa South Mall. At merong 3 variant na inilabas itong Winner X. Meron yung Racing Edition, Premium Model, at yung Standard Version. Sa Standard Version 123,900, Premium Version 129,900, at sa kanyang Racing Edition is 131,900. So alam ko marami naghihintay nito, wag na natin patagalin pa, pagbanggain na natin ang mga specs and features ng motor na ito. Raider R150 versus Winner X 150. Let's go! Boss Motovlog. Okay, seat back. Sa kaliwa natin, Winner X 150. At sa kanan naman natin, ang Raider R150. Sa disenyo, wala tayong dapat pagtalunan dahil parehas maganda yan. Pero kung papansin niyo talaga at titingnang maigi, mas manipis po ang disenyo ng fairings ng Raider R150 kumpara sa Winner X. So, syempre, mas manipis ang kaha mo, mas kuha mo ang aerodynamics. So, mamaya pag-usapan natin ng speed. Parehas pong naka-liquid cooled at mas dihamak na mas malapad ang cooler ng Raider 150. Sa fairings, side by side, makikita natin halos parehas lang ang disenyo, maganda pa rin talaga lalo na sa mga kulay. Winner X ay merong 149cc na makina, double overhead cam. Ang Raider naman is 147cc, double overhead cam din. 15.4 horsepower para sa Winner X at 18.2 horsepower para sa Raider R150. So 1 star para sa Raider 150. Equipped ng ABS ang Winner X 150, at sa Raider naman disc brake lang po. Harap at likod naman po naka disc brake ang mga gulong ng motor na ito. Yun nga lang, meron siyang ABS itong Winner X 150. At bukod ba dyan, meron tong bank angle sensor na kung saan kusang mamamatay ang makina mo pag ikaw ay natumba. Para sa pagiging elegante tingnan, itong Winner X ay merong 3D emblem dito sa magkabilang gilid. Samantalang sa Raider wala po. Pero sa pinaka-head ng Raider, dito mo makikita yung 3D emblem na logo ng Suzuki. So para dito wala tayong score. So napakaganda, premium na premium talaga. Sa grab bar makikita nyo medyo matalas ang edges ng sa Winner X. Dito naman sa Raider ganun din, pero buo siya, no? Wala tayong score para dito, parehas po maganda yan. Ang Raider ay kaya lang magkarga ng 4 liters na gasolina, pero sa Winner X kaya mong magkarga ng 4.5 liters. At pagdating naman sa upuan, di hamak na mas makapal po at mas mataba ang Winner X. Mas malapad po. Kumbaga kung payat ka, pasok ka dito sa Raider, pero kung mataba ka, hindi ka na pwede. Madaling sasakit ang puwetan mo pag dito ka sa Raider. Sa kanyang dibdib, halos parehas, maganda naman siya, pero ang kagandahan dito sa Winner X, meron siyang cellphone charger. Binawian naman agad ni Raider R150 dahil kahit wala siyang cellphone charger ay meron naman siyang maliit na pocket compartment na pwede kang maglagay kahit yung wallet, mga barya at kahit anong mga maliliit na bagay. Plus points pa rin ito dahil sa Winner X wala po talaga itong compartment, wala kayong malalagay. Sa panel mga bossing, full LED naman po parehas ng mga motor na ito. Yun nga lang, si Suzuki ay naka traditional na disusi pa rin, samantalang si Winner X keyless na po ang mga susi nito. So plus point to para kay Winner X dahil mas maganda kung keyless, mas iwas nakaw po iyan. Sa kanya mga buttons, mapapansin nyo sa Winner X kasama na siya sa cowling. Kumbaga isang buo na siya, samantalang si Raider hiwalay po ang housing ng kanya mga buttons. Magkabila po iyan, same function pa rin naman yan, wala pong pinagbago. Sa may bandang kanan, ignition lang po ang makikita nyo. So para sa akin, wala pong score na dapat ipuntos dito.
Okay, kalma. Medyo mainit ang labanan, ano? Punta naman tayo sa kanya mga turn signals, headlight, lahat na po ng ilaw dito. 1 point para kay Winner X dahil po full LED na po lahat ng makikita mo kay Winner X. Samantalang si Raider, meron pa rin siyang ilaw na bulb type o hindi pa siya LED. So plus points kay Winner X. Pero hindi ibig sabihin mga bossing hindi maganda yung bulb type ha. Mas power efficient lang talaga yung LED. Plus point kay Raider 150 dahil integrated na ang taillight, samantalang si Winner X nakalawit. May lawit, may prone sa pagkasira yung kanyang mga turn signals. Sa tambucho, wala tayong mabibigyan ng star dahil halos lahat naman yan functional. Yung disenyo talaga namang bagay na bagay sa bawat isa. Siyempre, hindi mawawala yung angkasan ng inyong misis o kahit kaibigan. Pwede kang umangkas dyan. Yun nga lang, kumapit ka na maigi dahil mabibilis sa mga motor na yan. So that's all. So siguro, pagdating naman sa presyuhan, itong Raider 150 nagkakahalaga ng 118,000 to 119,000 po. Conforme sa dealership na mapupuntahan nyo. Samantalang itong si Winner X, 131,900 naman po. Intro price pa lang po yan, wala pa sa kasa mga bossing, no? So expect natin tataas pa ito ng mga 3,000. Siyempre alam nyo naman kasama na yung rehistro dyan at iba-iba pang mga papeles para makatakbo ka na malaya. So ganun po ang kanilang mga specs and features at naniniwala ako na wala namang tunay na panalo dito kundi tayong mga rider, no? Siyempre mas maraming motor, naglalabanan sila dyan, pero tayo ang nakikinabang. Tayo ang mamimili, tayo ang tunay na panalo. Hanggang sa muli. Paalam. At teka, may nakalimutan ako. Hindi ko na sinama yung yung gas consumption, no, per kilometer dahil depende po 'yan sa bigat ninyo. Kung mataba ka, sorry to say, mas malakas ka sa gas. Gaya nga lang sabi ko sa inyo, may mga pros and cons ang mga motorsiklo na 'yan. Depende lang po sa paggamit nyo at hindi porket loaded ka ng specs and features puro ligaya na lang. Siyempre, kaakibat niyan ang inyong pagme-maintenance. Mas malakas ang power, mas malakas ang maintenance, mas less sa features, syempre, mas less ang gastos at worries. Ikaw pa rin ang mamimili.